This evening we will preview a new asset that we've been developing. The Indoraptor. There's some kind of hot rod. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang sci-fi thriller film na tinatawag na Jurassic World: Fallen Kingdom noong 2018. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Bernardo Bacails, Carl Matthew Ramos, J9 Lovenly, Pinoy Farm Fresh in Bukidnon, at Melvain Pucat from Davao. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Pagkatapos ng sakuna sa Isla Nublar, may ilang siyentipiko na bumalik sa lugar para kumuha ng DNA sample mula sa Indominus Rex na nahulog sa tangke ng Mosasaurus gamit ang isang submarine. Dalawang lalaki ang pumunta para hanapin ang mga labi ng genetically modified na dinosaur. Nakilala nila ang skeleton at nakuha ang isang bahagi ng buto. Pinadala nila ang sample sa ibabaw. Pero bago sila makalabas ng tangke, biglang lumitaw ang Mosasaurus na akala ng lahat ay patay na dahil matagal na itong hindi kumain. Kinain nito ang dalawang lalaki. Ang technician na nag-ooperate ay nagtangkang makipag-ugnayan sa kanila, pero nagulat siya nang lumabas si T-Rex at nagsimulang habulin siya. Nang makita nila ang dambuhalang hayop, sinubukan ng team sa helicopter na tumakas at naglabas ng hagdan para iligtas ang kanilang kasama. Nang mahawakan ng lalaki ang hagdan, hinawakan din ito ng dinosaur at sinimulang hilahin pababa ang helicopter. Wala nang ibang paraan, isang miyembro ng team ang nagsimulang putulin ang lubad, pero naputol ito at nakatakas sila. Habang lumilipad sila sa ibabaw ng tangke, lumitaw ulit ang Mosasaurus mula sa kailaliman at kinain ang biktima habang nasa ere. Sa balita, pinag-uusapan ang dormant volcano sa Isla Nublar na nitong mga nakaraang buwan ay na-reclassify bilang active. May prediksyon na magkakaroon ng malaking sakuna sa loob ng ilang araw na pwedeng pumatay sa huling mga nabubuhay na dinosaur sa mundo. Ngayon, karapat-dapat ba ang mga dinosaur na mabigyan ng parehong proteksyon gaya ng ibang endangered species, o hayaan na lang silang mamatay? Nagkahiwalay ang mga grupo. May naniniwala na ang bulkan ang mag-aayos ng natural na daloy ng kasaysayan dahil dapat na silang extinct milyon-milyong taon na ang nakalipas. Pero may iba na nagsasabing mahalaga ang buhay ng mga ito gaya ng iba, kaya dapat silang iligtas. Si Claire at ang iba pang miyembro ng Dinosaur Protection Group ay kabilang sa pangalawang grupo at handang gawin ang lahat para iligtas ang mga nilalang na ito. Sa isang opisyal na pahayag sa TV, nalaman nila na ang gobyerno ng Amerika ay nagpasya, matapos ang maraming pag-uusap, na hindi gagawin ang anumang hakbang para iligtas ang mga dinosaur mula sa Isla Nublar. Ilang sandali lang pagkatapos, tumanggap si Claire ng tawag mula kay Secretary Benjamin Lockwood, isang milyonaryo na interesado sa pagliligtas ng mga hayop at humiling ng tulong ni Claire para gawin ito. Kinabukasan, pumunta si Claire sa mansion ni Benjamin at doon sinalubong siya ni Eli Mills, ang taong namamahala sa foundation ni Lockwood. Inanyayahan siya ni Eli na sumama sa isang kwarto na puno ng mga buto ng dinosaur at sinabi na bago pa man umiral ang isla, si Benjamin Lockwood at si John Hammond, ang CEO at tagalikha ng Jurassic Park, ay nagtayo na ng laboratorio sa basement ng mansion kung saan nila nakuha ang unang fossil DNA. Sabi ni Eli, pag-aari ni Benjamin ang isang maliit na lupain na dinisenyo bilang isang self-sustaining sanctuary na may natural na proteksyon para tirahan ang mga dinosaur. Bigla namang dumating si Mr. Lockwood at sinabi na ang pangarap ni Hammond ay hayaan ang mga nilalang na ito na mabuhay ng malaya at payapa, walang mga bakod o kulungan na nakakulong sa kanila. Kaya ginawa nila ang sanctuary. Panghuli, sinabi niya na tutulungan siya ni Eli sa kanyang misyon na iligtas ang mga hayop na iyon. Dinala siya ni Eli pabalik sa kanyang kwarto dahil mahina ang kanyang kalusugan. Plano ni Eli na kumuha ng ilang lalaki para samahan si Claire papunta sa parke kung saan may tracking system para sa bawat dinosaur sa isla. Kapag nakuha nila ang access sa system, makikita nila ng ligtas at mahuhuli ang mga hayop. Sa cargo bay,
kaya nilang iligtas ang mahigit 11 species, kabilang si Blue, na posibleng pangalawa sa pinakamatalinong buhay na nilalang sa planeta, at huling isa sa kanyang uri. Pero para mahuli si Blue, kailangan nila ang tulong ni Owen, ang tanging taong kayang makipag-ugnayan sa kanya. Kaya naman, naglakbay si Claire para muling makipagkita sa dati niyang pagmamahal. Nag-inuman sila ng beer at nag-usap kung bakit hindi naging maayos ang relasyon nila, pero kahit may mga pagkakaiba, mahal pa rin nila ang isa't isa. Habang nag-uusap, sinabi ni Owen na alam niya ang dahilan ng pagbisita ni Claire dahil nakausap siya ni Eli. Pero ayaw ni Owen isakripisyo ang buhay niya ulit para iligtas ang mga hayop, kahit alam niyang buhay pa si Blue. Nagalit si Claire sa takot ni Owen at umalis. Gabi iyon nang manood si Owen ng mga video nung mga oras na si Blue at mga kapatid niya ay mga baby pa. Naalala niya ang matibay nilang koneksyon. Kinabukasan, dumating si Claire at ang kanyang team sa eroplano para simulan ang misyon. Nagulat siya nang makita si Owen roon. Mukhang hindi niya matiis ang pagiging matigas ni Owen kaya nagdesisyon itong isugal ang buhay para iligtas ang matandang kaibigan. Bago lumipad, ipinakilala ni Claire ang mga kasama niyang sina Zia at Franklin, parehong miyembro ng Dinosaur Protection Group at naroon para tumulong sa misyon. She would have saved them all. Pagdating sa isla, sinalubong sila ni Ken Whitley, ang organizer ng expedition. Agad silang nagumpisa sa unang misyon. Habang papunta, may narinig silang ingay kaya bumaba si Zia sa sasakyan para tingnan kung ano iyon. Nakita niya ang isang Brachiosaurus na naglalakad sa harap niya. Namangha silang lahat sa ganda ng hayop, at sobrang tuwa ni Zia dahil hindi niya inasahan na makikita niya ito ng ganito kalapit. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang grupo at mabilis na nakarating sa control room para tulungan si Claire na hanapin ang mga dinosaur. Sa loob ng ilang minuto, nakita nila si Blue. Nagdesisyon si Zia na samahan si Owen at ang rescue party habang papalapit sila sa target. Inutos ni Owen sa mga lalaki na hintayin ang kanyang senadorias bago sila magpaputok ng sedative. Nilapitan ni Owen si Blue, pero agad siyang banta ng dinosaur na umatake sa kanya. Ngunit nagawa niyang patahimikin si Blue at nagkaintindihan sila. Nang nagsimulang maging palakaibigan si Blue, unang nagtapon si Ken ng sedative at niligiran ang hayop. Nang makaramdam ng banta, inatake ni Blue si isang lalaki na pinagpaputukan siya sa tiyan. Dito nagising ang galit ni Owen at inatake si Ken. Pero sinuklian siya ni Ken sa pamamagitan ng pagtama sa dibdib niya gamit ang sedative. Nagmadaling tumulong si Zia, pero na-realize niyang siya na ang susunod na maaalis sa laban. Para makaligtas, sinabi niya na mamamatay si Blue kung hindi siya maagapan dahil nawawalan ito ng maraming dugo. Ngayon na nahuli na nila ang kanilang target, umalis ang mga lalaki kasama si Zia, iniwan si Owen. Habang sina Claire at Franklin ay nasa control room, nagsimulang sumabog ang bulkan. Sinara ng mga sundalo ang pintuan ng control room at kailangan nilang makahanap ng paraan para makatakas bago sila matabyunan ng lava. Habang nakahiga si Owen sa sahig, parang wala ng buhay at apektado pa rin ng sedative, lumapit ang isang Sinoceratops at nilamas ang mukha niya. Ngunit hindi nagtagal ang hayop dahil papalapit na ang lava. Walang magawa si Owen kundi iwasang matabyunan ng lava at pilit na inilabas ang sarili hanggang mawala ang epekto ng tranquilizer. Samantala, patuloy sina Franklin at Claire sa pagtatangka nilang buksan ang mga pinto ng silid. Ngunit nang makalaya na sila, biglang may dinosaur na lumitaw at nakakulong sa kanila. Hindi na sila makakalabas sa pangunahing pinto kaya kailangang magmadali silang tumakas dahil papasok na ang lava sa kwarto. Kaya nagdesisyon si Claire na gamitin ang emergency exit. Come on, Franklin! Pero bago pa man mangyari ang masama, bumukas ang pinto at nakatakas silang walang sugat. Sa gitna ng abo mula sa bulkan, nakita nila si Owen na tumatakbo papunta sa kanila. Sa likod niya, may daan-daang hayop na tumatakbo rin para makatakas sa pagsabog.
Palakas ng palakas ang pagsabog ng bulkan kaya kailangan nilang umalis agad. Ginamit ni Claire at Franklin ang gyrosphere para makatakas habang hinahabol sila ni Owen. Nang marating nila ang dulo ng isla, nahulog sila sa bangin at lumubog sa dagat. Pumasok ang tubig sa loob ng gyrosphere at natrap ang dalawa. Habang nawawala na sila ng pag-asa, dumating si Owen gamit ang kutsilyo para tanggalin ang nakabara sa salamin at palayain ang mga kaibigan. Pagdating nila sa tabing dagat, sinabi ng lalaki na lahat ito ay isang bitag at hindi talaga gustong iligtas ni Eli ang mga hayop. Habang naghahanap ng paraan para makatakas, nakita nila ang mga helicopter na may dalang mga dinosaur papunta sa isang bangka na malapit nang umalis ng isla. Habang dinadala ang mga hayop, ginamit ni Ken ang pagkakataon na nananakit ang mga ito para bunutin ang isang ngipin gamit ang pliers at itago bilang koleksyon. Papalapit na ang lava at sumakay na lahat ng expedition team sa bangka para umalis. Sa puntong ito, nakita ng tatlo ang pagkakataong makatakas ng buhay. Sumakay sila sa isang abandonadong truck at ginamit ito para marating ang bangka. Paglingon nila, nakita nila ang isla na Nasus Ira at ang mga hayop na winawasak. Napalilibutan ng dagat, wala nang mapuntahan ang mga hayop kaya natabunan sila ng lava. Sa mansyon, binisita si Eli ni Gunnar Eversole, ang taong nag-organisa ng auction kung saan balak niyang ibenta ang mga dinosaur na nahuli ni Ken sa Isla Nublar. Hindi inaasahan na nagtago si Maisie at narinig ang buong usapan. Dinala ni Eli si Gunnar sa kanyang research lab at sinabi na kumuha siya ng mga pinakamagagaling na geneticist para gumawa ng bagong biological weapon gamit ang DNA ng Indominus Rex. Pero dahil sa research ni Owen Grady, ang bagong genetically modified na species na tinawag na Indoraptor ay kayang sundin ang mga utos ng tao kaya perfect na sandata para pumatay. Nang marinig ito ni Maisie, pumunta siya sa kwarto ng kanyang lolo para ikwento ang natuklasan niya. Hindi naniwala si Benjamin sa sinabi ni Maisie na balak ni Eli ibenta ang mga dinosaur kaya pinakiusapan niya itong matulog sa bangka. Sa kabilang banda, natagpuan ni Owen at ng kanyang mga kaibigan si Zia na sinusubukang gamutin si Blue, pero hindi niya mapigilan ang pagdurugo mula sa tama ng bala. Para magawa ang operasyon, kailangan ng dugo ng ibang hayop na may compatible na dugo. Kaya naghanap sina Claire at Owen ng ibang carnivore, at ang tanging hayop na tugma sa sinabing standard ni Zia ay si T-Rex. Nakapahinga ang hayop pero maaaring magising anumang oras. Nang ipasok ni Claire ang karayom sa balat ng T-Rex, napahupa ito. Nang matapos kunin ang dugo, nakaakyat si Claire sa bubong ng hola at dali-daling binuksan ang pinto bago mapagsalpukan ang kasama niya. Nagtagumpay sila sa misyon at kailangan ng bumalik para maumpisahan ni Zia ang operasyon. Ilang minuto lang ang lumipas, natanggal ni Zia ang bala at napigilan ang pagdurugo kaya hindi na nanganganib si Blue. Samantala, dahil hindi pinapansin ng kanyang lolo, nagpa siya si Maisie na pasukin ang laboratory para magsiyasat. Nakita niya ang video kung saan tinuturuan ni Owen ang mga baby dinosaur at humanga siya. Biglang dumating sina Eli at Dr. Henry Wu at pinag-uusapan ang nangyari kay Blue. Ayon sa geneticist, ang DNA ni Blue ang susi para magkaroon ang Indoraptor ng katangiang tulad ng empathy, loyalty, at obedience. Walang kahit isa sa mga ito ang kasalukuyang prototype ng Indoraptor kaya hindi pa ito stable at maaasahan. Habang naglalakad sa laboratorio, nagtago si Maisie hanggang sa makarating siya sa isang nakatagong hola. Lumapit siya, pero inabot siya ng hayop sa loob at nilabas ang mga kuko para saktan siya. Agad namang na-realize ni Maisie ang panganib kaya sumigaw siya. Dito siya natagpuan ni Eli, dinala siya sa kwarto at kinulong. Inutusan niya si Ares na higpitin ang pinto. Sinabi naman ng babae na nais makipag-usap sa kanya si Benjamin. Pagdating ni Eli sa kwarto ni Mr. Lockwood, sinumpa siya ng matanda sa ginagawa niya at inutusan siyang sagutin ang telepono at personal na makipag-usap sa pulis. Pero sa halip, ginamit ni Eli ang unan para pigilan ang paghinga ni Benjamin. Pagdating nila sa lupa, kailangang sumakay ang magkasintahan sa truck para makatakas ng hindi nahuhuli. Sinundan nila ang ibang sasakyan para malaman kung saan dinadala ang mga dinosaur at natuklasan na pupunta sila sa mansyon ni Mr. Lockwood. Pagdating doon, nilalabas ng mga ahente ang mga hayop at inilalagay sa bagong mga hola. Papasok na sila sa mansyon nang nakakita ang magkasintahan ng daan papunta sa pinakamalapit na bayan para humingi ng tulong. Ngunit naabutan sila ni Ken na pumihil at dinala sa isang hola. Pagdating ni Eli, humingi siya ng paumanhin sa paglalagay kay Claire at Owen sa sitwasyon pero ito lang daw ang paraan para mahuli si Blue. Taliwas sa gusto ni Eli,
tumanggi ang magkasintahan na suportahan ang kanyang kalokohan. Balak patayin ni Eli ang dalawa at kung may tatanong, sasabihin niyang nasunog sila sa isla. Malapit nang magsimula ang auction at mula sa balkonahe, nakita ni Maisie ang dami ng mga bisitang pumapasok sa mansyon. Nakatakas ang babae sa bintana at pumunta sa kwarto ng kanyang lolo para babal ang may nangyayari. Pagdating niya, nakita niyang patay na ang matanda. Kinuha ang libro ng kanyang lolo at nagtago si Maisie sa food elevator. Doon narinig niya si Eli na tinatawag si Aris. Sinabihan siya tungkol sa pagkamatay ni Mr. Lockwood at inutusan na humanap ng ibang trabaho. Pero ayaw ni Aris iwan si Maisie dahil inalagaan niya sila mula pagkabata. Sinabi ni Eli na nasa kustodiya na niya si Maisie at pinaalis si Aris. Habang nakikinig sa usapan, binuksan ni Maisie ang libro ng kanyang lolo at nakita ang larawan ng kanyang ina kasama si Aris. Sa sandaling iyon, na-realize niya na siya ay eksaktong kopya ng kanyang ina, kaya naman siya ay natuwa at natigilan sa loob ng kulungan. Napansin ni Claire ang isang triceratops sa katabing kulungan kasama ang kanyang anak, at naalala niya ang unang pagkakataong nakita niya ang isang dinosaur. Naantig ang kanyang damdamin at sinabi kung paano niya naramdaman na parang hinaharap niya ang Amerika. Pinasisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari, pero sinubukan siyang aliwin ni Owen. Tiniyak niya na pareho silang makakalabas ng kulungan ng buhay at gagawin nila ang lahat para pigilan si Eli. Napagtanto ng lalaki na sa katabing kulungan ay naroon ang isang Stygia Malek. Hindi ito masyadong matalino, pero matigas ang ulo nito. Plano niya itong makahikayat na tumama sa pader gamit ang ulo hanggang sa mabasag. Sa kanya ito gagamitin para atakihin siya para mabuksan ang pinto ng kulungan. Sa malaking bulwagan naman, nagaganap ang auction. Ang unang dinosaur na binibente ay ang Ankylosaurus na naibenta sa $10 milyong. Ilang minuto pa lang sa auction, kumita na si Eli ng $130 milyong. Sa ilalim ng lupa, nagkita-kita ang magkaibigan kay Maisie, na takot pero nagdesisyon na bigyan sila ng pagkakataon. Sa luha, sinabi niya na patay na ang kanyang lolo, at tinanong siya ni Owen kung gusto niyang tumakas kasama nila. Naglakad sila papunta sa salon kung saan ipinakita ni Gunner ang pinakabagong diner mong gawa sa laboratorio. This evening we will preview a new asset that we've been developing. The Indoraptor. Sinabi ng lalaki na ang Indoraptor ang pinakaangkop na sandata para sa makabagong panahon. Pinakita niya kung paano pinipili ng hayop ang mga biktima gamit ang laser at acoustic signal. Kapag na-activate ito, sisira ng Indoraptor ang kanyang biktima. Nang makita ang performance ng hayop, unang nagbid ang isa sa mga buyer ng $30 milyong at unti-unting tumaas ang halaga. Ang deal ay hindi dapat ibenta ang Indoraptor dahil prototype pa ito, pero nang malaman ni Eli na malaking pera ang pwede niyang kitain, nagpasya siyang ibenta ito para magkaroon ng tunay na kaguluhan. Sa event, naisip ni Owen na gamitin ang elevator para dalhin ang Stygia Malek sa bulwagan. Ginamit nila ang hayop bilang pansamantalang distraction para matanggal ang mga gwardya. Nang makita ni Ken ang mga bisita na tumatakbo palabas, pumasok siya sa mansyon upang hanapin si Eli para kunin ang bayad sa serbisyo. Doon niya nakatagpo ang Indoraptor at sinubukan niyang patulugin ito gamit ang mga tranquilizer. Nang bumagsak ang hayop, pumasok si Ken sa kulungan upang kunin ang isa sa mga ngipin nito para sa koleksyon. Pero hindi pala totoong natulog ang Indoraptor, nagpapanggap lang ito para dilaan si Ken. Nang mapagtanto ni Ken ang nangyari, huli na ang lahat. Hinawakan ng Indoraptor ang braso niya at kinagat ng buo, sa kanila mo ang natitirang bahagi ng katawan niya. Nang makita ang atake, dali-daling tumakbo si Gunner papunta sa elevator at sinundan siya ng Indoraptor. Pero bago maabot sila ng halimaw, nagsara ang mga pintuan ng elevator kaya huminga siya ng maluwag. Ngunit hindi inaasahan na winasak ng Indoraptor ang sistema kaya bumukas muli ang pinto at nilamon ng halimaw lahat ng nasa loob. Samantala,
Sinusubukan ng magkaibigan na makatakas kasama si Maisie pero hinarang sila ni Eli at ng mga gwardya. Nang makita ni Eli na ayaw manatili ni Maisie sa kanyang pangangalaga, inilabas niya ang katotohanan, walang apo si Benjamin, at si Maisie ay isang genetic clone ng kanyang namatay na anak na babae sa isang aksidente sa kotse. Pagkatapos sabihin ito, lumitaw ang Indoraptor at nilamon ang mga gwardya kaya ginamit ito ni Claire at Owen para makatakas kasama ang bata. Sa laboratorio, iniutos ni Henry sa kanyang mga tauhan na ilipat lahat ng research materials palabas ng mansyon. Bago umalis, balak kunin ni Henry ang sample ng dugo ni Blue habang kinakausap si Zia. Si Franklin na hanggang noon ay undercover ay kinuha ang sedative at ginamit ito para pahupain si Doktor. Nakalaya niya si Zia mula sa mga posas, pero may mga gwardya na dumating para pigilan sila. Binuksan ni Zia ang kulungan para makatakbo si Blue at atakihin ang mga gwardya. Habang naglalaban, aksidente ng tamaan ng isa sa mga gwardya ang mga tangke ng hydrogen cyanide na nagdulot ng malaking pagsabog. Kumalat ang nakal-alasong gas sa buong mansyon at kung marating nito ang containment area, mapapatay nito ang mga dinosaur sa pamamagitan ng pagkalason. Sa fossil room, nagtago ang tatlo sa likod ng balangkas ng Acinoceratops para mailigaw si Indoraptor, pero matalim ang pangamoy ng hayop kaya natagpuan din sila. Tumakbo sila papunta sa ikalawang palapag at inatake habang umaakyat sa hagdan. Pero kilala ni Maisie ang lahat ng mga lihim na daanan sa mansyon kaya nakatago sila ng maayos. Ngunit hindi nagtagal at natagpuan pa rin sila ng hayop. Sa gitna ng mga wasak na bahagi, tinulungan ni Claire si Maisie na makatakas ngunit nasugatan siya ng matusok ang kanyang binti ng kuko ng dinosaur. Nang mapansin ng Indoraptor na nakatakas na ang bata, sinundan niya ito ng buong determinasyon. Pumasok ang batang babae sa kahoy na elevator, pumunta sa kanyang kwarto, at nagtago sa ilalim ng kumot. Samantala, tinulungan ni Owen si Claire na gamutin ang sugat nito. Sinabi ni Claire na sundan niya si Maisie at tiniyak na magiging maayos siya. Makalipas ang ilang minuto, umakyat ang halimaw sa bubong at nagtungo sa kwarto ni Maisie. Dahan-dahan nitong binuksan ang pintuan ng balkonahe at nilapitan ang kama ng batang babae. Sa sandaling malalapitan na nito, dumating si Owen at sinimulan itong barilin, ngunit mabilis maubos ang bala kaya nawalan siya ng depensa laban sa Indoraptor. Biglang lumitaw si Blue at inatake ang Indoraptor, na nagbigay daan kay Owen na makatakas kasama si Maisie. Ngunit nadapa sila habang sinusubukang makatawid sa kabilang bahagi ng mansyon. Para makatakas mula sa manghuhuli, umakyat sila sa salamin na kisame ng kwarto kung saan nakatago ang mga fossil ng dinosaur. Sumunod sa kanila ang Indoraptor ngunit dahan-dahan itong gumalaw upang hindi mabasag ang salamin. Bago maabot sila ng Indoraptor, lumitaw si Claire at kinuha ang atensyon nito sa kabilang dako gamit ang laser na nagmarka kay Owen bilang target. Inactivate niya ang acoustic signal para atakihin ng dinosaur si Owen. Mabilis na nailihis ni Owen ang atake ng Indoraptor, kaya nabasag nito ang salamin. Nahawakan ng Indoraptor ang mga metal na beam at nakabitin. Tapos na sana para sa dalawa kung hindi dahil kay Blue na sumugod sa Indoraptor at bumagsak sila mula sa taas. Nasaksak ng mga sungay ng Aguhaceratops skeleton ang katawan ng Indoraptor na nakapatong dito, kaya namatay ito makalipas ang ilang minuto. Pagdating ni Franklin at Zia, iniulat nila na hindi nila makontrol ang pagkalat ng hydrogen cyanide. Umabot na ito sa lugar ng mga dinosaur at sa loob ng ilang minuto, makapapatay ito sa kanila. Nagdesisyon si Claire na buksan ang mga kulungan para palayain ang mga hayop, ngunit napagtanto niyang delikado ito sa mga tao at hindi niya binuksan ang pangunahing gate. Ngunit hindi matiis ni Maisie na panoorin lang ang pagkamatay ng mga dinosaur dahil buhay at may sakit din sila, kahit gawa sa laboratorio. Sa wakas, naging malaya ang mga dinosaur at kailangang matutunan nilang mabuhay kasama ang tao at ibang mga hayop. Habang papalapit ang mga nilalang, nagtago si Eli sa ilalim ng sasakyan, halos mapisa. Nang akala niya ay ligtas na siya, lumabas siya pero laking gulat nang dumating ang T-Rex na agad siyang nilamon. Umalis si Owen at ang kanyang grupo sa mansyon at nakita nila si Blue. Nagpaalam si Blue sa kanyang kaibigan at umalis dahil ayaw niyang muling makulong. Ngayon, kailangan nang maghanda ang mga tao sa bagong panahon at matutunan nilang mabuhay sa mundo kung saan hindi na sila ang nangungunang predator. Ano sa tingin mo ang pelikulang ito? Iwan ang iyong komento sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.